Ayun mga congressman, balik sa impeachment ni VP Sara. Kung ano ba talagang nito kasi talagang painit ng painit itong yung tungkol itong impeachment na ipa-file daw nito ni Joel Chua. Parang siya talagang atat na atat nito si Joel Chua. So, tingnan natin kung ano talagang nito kasi parang minamadali na talaga nila yung impeachment ni VP Sara kung kailan talaga 'to mangyayari dahil alam naman natin na sa tingin natin itong na to, wala naman talaga tong parang wala para sa akin wala nang time pero ito yung nangyari ngayon ay pinipilit talaga na matuloy ang impeachment. Di ko alam kung kailan talaga ito gagawin kasi in-interview to siya ni Ted Filon. So, ito yung sinabi niya na may ground talaga na ma-impeach si VP Sara. Ito ho muna mga kapatid, nasa ating po linya ngayon si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa napaka-importanteng paksa this morning. Congressman Joel, magandang umaga po sir. Ay, magandang umaga po Manong Ted at saka DJ at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Salamat sa panahon. Congressman, inyo pong nabanggit sa media itong nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyo pong komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po na lumalabas dito po sa committee. In fact, tomorrow po, mayroon po kaming nakaset sa committee hearing at inibitahan po natin yung kanilang mga resource person. Isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po nung pagrenta nitong mga safe houses. Pangalawa po, yung pong isa pong issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential fund, kung saan po tinatanggi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa Youth Leadership Summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay makikita po natin, po pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption. At saka yung isa pa po, yung pong issue po kay Yusek Mercado, yung pagbibigay po sa buwan-buwan. Kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay Yusek Mercado. Medyo tayo po ay naputol doon. Pakiliwanag po, sir, please. Doon po sa issue po kay Yusek Mercado, kung hindi po nila ito marirebat, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po sila po ay si Yusek Mercado nakatanggap po na itong allowance or nung tinatawag po natin payola nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement agency. So yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Opo. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Pagka hindi po nila ito may re-rebut, magsasubmit. Well, number one kasi we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Wait lang. Alam mo, nagustuhan ko ditong ito si Ted Filon. Napaka-balansi talaga mag-interview itong si Ted Filon. Hindi natin masabi na kampi siya kay Congressman Chua, saka kay VP Sara. Basta, yung gusto nito, kasi pag mag-interview siya, yung talagang yun doon sa tama, hindi talaga to siya nagiging bias na mag-interview kung sino man kukunin niya i-interview. Hindi kagaya ng iba mag-interview na parang kikunin na itong tao nito, interviewin niya para kampihan lang niya. Pero ito siya, si Ted Filon, ito yung pinakagusto ko ngayon sa mga media kasi napaka-ano nga siya, balansi mag-interview. Kagaya ngayon kay Joel Chua. So, naano ko na, hindi siya talaga one-sided lang yung niya.
Eh, di naman to, sa bagay, di pa naman to may interview to si VP Sara. Yung ano niya to si Joel Chua, kasi si itong congressman to, yun ang hawak naman ng, siya ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yan ang may hawak ngayon ng itong si Congressman Chua. So, siya yung nag-ano nito, nag-hearing tungkol dun sa may mga yung sa DepEd. Isa pa yon, tapos sinugundahan itong Quadcom. So, ang kalagayan ni Sara Duterte ngayon sa Kongreso, mukhang halos na talaga siya dudurugin na talaga sa itong kaya ito si Chua at saka sa Quadcom. Kasi napanood natin yung nung nakarang araw sa Quadcom, mayroon na naman doon na mga babaeng si accountant daw yun, si sino ba yun? Katalan ng apelyido eh. So parang doon na may binibigay sa kanya na 25,000 na subre. So siyam na beses daw yun. Kung nabanggit ko to sa isa kong vlog, siyam na beses sa binigyan ng subre na taga na 25,000. So ituloy natin to kay itong kay Congressman Chua ito sa Maynila na si Chua, para sa inyong kalaman din na ito yung parang di sila nagkaintindihan ni Isko Moreno to, kasi ito si Chua magiging ang kalaban nito yung si Nieto, yung babae na kandidato ng congressman, makakalaban ni Chua. Mukhang may paglalagyan to si Chua kasi si Nieto yata ang malakas. Ito si Nieto, ito yung kapatid ni Vice Mayor Yul Servo. So, malagay ko to si Chua, mangangamuti to sa sunod na eleksyon. Tuloy natin itong interview nila ni Ted Filon at saka ni Congressman Joel Chua. Legislation, siyempre magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po, yung mga recommendation po, pagaya po ng ganito po. Pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po isasumiti pa sa Committee on Justice. Dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero as we all know, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay meron pong verified complaint na manggagaling sa sinuman pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho pa mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Umano. Well, ito po pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus po to ng committee. So if ever po, pwede naman po itong resolution namin maging basihan para po dito sa impeachment complaint. Opo. Yung pong balita ngayon, ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayat sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir? Tama po kayo. Sige po. Ito po kasing lookout bulletin ay para po ma-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami, yung iba po parang gusto na pong lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging full departure order. Ang pinagkaiba po kasi na itong lookout bulletin, ito pong lookout bulletin, para po ma-determine muna, baka yung iba po sa kanila may mga warrant of arrest, at least, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But having said that, kung wala naman po silang mga warrant of arrest, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila. Opo. Pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon sa usapin po ng imbitasyon? So na ho ba ang na-issue po ng komite at meron ba din ho bang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gustong mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpoena at kasabay po nito yung lookout. Ito po ay
minanifest po through emotion ng isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung basehan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng subpoena at kung sa susunod po na hearing, bukas po ay hindi po sila umattend. Po pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee ay po pwede po silang ipasight into contempt. Opo. Sige po. So, Congressman Joel, balikan ko lang po itong itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po noon, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo? Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga miyembro. Baka mamaya exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yan babalansahin po namin at pag-aaralan. At makakaasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee, ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong diyan, yung graph po ninyo sa impeachment proceeding sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis pong maaksyonan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na opo, ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of that process being utilized by the members of the House na gusto hong pa-impeach ng Vice Presidente? Lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil siyempre, marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright, sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the Vice President, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, pag-aaralan po natin at i-discuss po namin sa mga miyembro po natin ng committee. Okay, opo. Sa ngayon ho ba, sir, ito lang po ay ito sir, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kumbaga, mga posibilidad po. Sa ngayon ho ba, sa mga nag-iisip po ng pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, na pag-uusapan na kaya yung pong chance nito na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sakasakali man? Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Maghahain ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala naman po mahihita sa Senado. Eksakto. Alam po naman, Manong Ted, yan din ang katanungan ko. Pero, siyempre, ang mga senador po, trabaho din po nila yan. Ang taong bayan po ay nagmamatsyag at nanonood po sa amin. Tama po kayo. Marami po dyan kasi hihingi po talaga ng suporta, lalong-lalo na sa parting Mindanao. Pero ako po naniniwala na ang ating mga senador naman ay reasonable at ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. Nabanggit niyo po yung suporta sa Mindanao. Factor ho bang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa usapin po ng mga nakaupo ngayon na reeleksyonista? Well, at least insofar as their city is concerned, yung Davao, dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayagpag dyan. Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon dahil ang alam ko po, meron naman din pong lumaban sa kanila. But siyempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta at dati na po nilang mga kaalyado at mga kaibigan, tingin ko isang factor din po yan. Opo. Sige po. So sa ngayon po so far, sir, sa ngayon po so far, kapag pag-uusapan natin po ay katibayan, ebidensya na hawak ho ninyo ng komite, regardless kung mayroong mga isasagot, no? Kasi po pwede ho namang i-deny, di ba, sir? Pero so far po kayo po mismo bilang abogado, Kong Joel, sa hawak po ninyo ng mga testimonya ng COA, Akala ko dito abogado.
ito si Chua, abogado pala to, pero parang sa tono ng pananalita, pero hindi abogado, hindi alam niya kung ano gagawin talaga, impeachment ba talaga o sampahan ng kaso si VP Sara, tapos mayroon pa siyang ano na may duda siya na ma-impeach ba talaga o hindi kasi depende sa Senado. Kala ko hindi abogado eh. Parang syunga-syunga. Eh, kaharapan niya to si Ted Filon. Ito si Ted Filon. Sa mga hindi nakakalam, dumaan to pagka-congressman sa Leyte. Pero kung sa mga ano, si Ted Filon, hindi naman siya abogado. Ito abogado, pero mukhang mas si Ted Filon sa punto ng pananalita, magaling pagdating sa mga ganyan. Kasi nga, dyan sa Kongreso, pagka dumating yung impeachment, hindi ano yan eh, sabi nga nila, numbers of game, yung paglalabanan yan. Kung ilan ang susuporta sa ma-impeach o hindi, yung depende sa mga congressman yan, kung sino susuporta talaga kay Sara Duterte. So, wala nang iba nitong ano talaga nila na talagang na pattern na to nila na kailangan talaga na matanggal talaga si VP Sara bago mag 2028. Either ma-impeach or may kaso na haharapin kasi tinik talaga to sa lalamunan sa mga kalaban kasi pagka 2028, pag hindi to nila ma-dispatch sa si Sara Duterte, wala naman talagang ibang lalaban sa kanila na malakas talaga. Si Sara Duterte talaga eh. So kailangan gagawa na ngayon pa lang, gagawa na sila ng mga paraan na talagang i-chapuira na to si Sara Duterte. So, tapusin na itong video na to, tapos mamaya meron tayong isang video na panuorin natin para mabalansin natin kung ano ba talaga itong sinasabi ni Joel Chua. Testimonya ng Philippine Army at mga ebidensyang hawak po ninyo, no? Material evidence. Ano ho ang tingin po ninyo kung ito ho ba talaga ay tatayo na mga binanggit po ninyo na kaso po ng corruption and betrayal of public trust o maging bribery kung sakasakali po nga na magkakaroon ng impeachment complaint? Actually, mabibigat po talaga yung paratang na to. In fact, doon nga po sa hindi alam. pondo po doon sa DepEd, lumalabas po doon sa aming investigasyon, ito pong certification ay ginamit lang pang takip doon sa AOM na inilabas po. At ito naman po ay inamin mismo ni Attorney Powa, yung dating USEC po, dahil siya po yung nagpahanap ng justification. At yun din ay ang gumawa po ng paraan, si USEC Mempin. At lahat po sila, inamin nila na wala naman po talagang pondo na nai-download o naibaba para po dito sa Youth Development Summit. Opo. So, matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito. Matibay po sa inyong palagay. Matibay po. Kaya nga po dapat maribat po nila. Opo. Sige. So, bukas po ang inyong pong hearing, Congressman. Sino-sino po, meron ba ho kayong karagdagan ng mga inimbita na maaari pa hong makapagbigay po ng kaliwanagan dito nga po sa sinasabing questionabling paggasta umano ng tanggapan ng Vice Presidente at maging ng dating DepEd Secretary sa sapin po ng confidential fund? Inimbitahan po namin yung mga Special Disbursement Officer, kagaya po ni Gina Acosta, sila Fajarda. In fact, sila rin po yung subject ng ating lookout bulletin. Ayun, hindi niya alam kung ano gagawin. Kasi chua-chua talaga, chua-chua. Sabi ni Isko Moreno, Chihuahua. Yan ang tawag nito kay Congressman Chua. Kasi ito daw yung naninigaw kay Isko Moreno na parang sinumbatan niya na di ka tumupad sa usapan na kala niya ni Chua na to na hindi tatakbo si Isko Moreno pagka mayor ulit sa Maynila. So galit na galit daw to sila ni Bini Abante. So tumakbo ulit si Isko Moreno. Galit na galit. Kaya tawag nito Chihuahua. Kaya ngayon, ito yung impeachment na nangyayari. Mangyayari pa lang. Dapat sampahan na nila talaga ng kaso to. Kung kasuhan ba talaga o i-impeach na nila para maumpisahan na, hindi na yung ganyan na naghanap pa ng mga tao na dagdagan nila na yung mga, kung matibay na yung ebidensya nila, bakit di pa nila, di pa ituloy na talaga yung mga plano nila. Ibig sabihin, nag-alangan, kasi abogado to,
Sabi niya, abogado. Sabi ni Ted Filon, abogado pala to. Pati pala siya. Di niya alam kung ano talagang gagawin. Pananakot ba talaga kay VP Sara talaga? Ma-impeach ka namin. Itong ali na to, hindi ako natakot. Dito takot sa mga ganyan. Kita naman natin. So meron ako isang video na napanood kanina, itong si Congressman Asedre. May tinutukoy din siya doon tungkol ito sa mga itong impeachment. So tingnan natin yung sinabi niya. Kaapat na pagdinig ng House Good Government and Public Accountability, araw ng Martes, November 5, nadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal ng Department of Education na umaming nakatanggap sila ng envelopes na may lamang cash mula sa tanggapan ng dating DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Ito ay si DepEd Chief Accountant Runa Catalan. Sa gitna ng investigasyon ng Kamara, Ito yung yung si Runa Catalan. Ito yung tinutukoy kanina ito. Tingnan natin to yung niya, yung balita na to. Secretary na si Vice President Sara Duterte. Ito ay si DepEd Chief Accountant Runa Catalan. Sa gitna ng investigasyon ng Kamara sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng DepEd, iginiit ni Congressman Jude Asidre, House Deputy Majority Leader, na hindi ito patungo sa pagbuo ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Dagdag pa nito, mabigat na usapin ng impeachment. Now, whether will this lead to an impeachment or not, I think it's premature to say at the very least, di ba? We still have to hear from other resource persons. We still have to establish the circumstances. Impeachments, they are not to be taken lightly. Gayunman, para sa mga kongresista, kaduda-duda ang timing ng pagbiyahe. So, yun. Si Asedre mismo nagsabi na premature na gagawin itong kaso ngayon ni Sara Duterte sa impeachment. So, ibig sabihin, ang Kongreso ngayon, hindi talaga nila alam kung anong gagawin sa Vice President. Impeach ba talaga to o maghanap pa sila ng mga dagdag na mga gawa-gawang mga tao dyan na para madiin na kasuhan nila o ma-impeach. So ngayon, ito na. Kahapon, napanood ko yung nila, yung hearing nila kahapon. Di na naman sila sinipot sa mga yung 7 katao. So mayroong lumabas naman ng mga istorya. Pero para sa akin, parang nagsayang lang talaga sila ng oras nito. Sayang lang talaga yung panahon nila dyan. Tapos, believe lang ako sa kanila kasi ang tiyaga nila. Tapos yung mga, yung si Runa Catalan, parang, parang syunga-syunga na siya, babae. Parang, iwan ko, bapat accountant siya, pero may paka-syunga-syunga sa tingin ko lang. Tulala minsan pag, pag tinatanong eh. Di ko alam kung sinalang lang sila basta-basta dyan. Basta walang kabuhay-buhay. So yung impeachment ngayon, matunog na kung kailan talaga nila gagawin to. Pero di alam. Gusto nila ma-impeach na. Pero walang katiyakan kung kailan nila gawin. Wala rin katiyakan kung anong gagawin. Ang gulo. Ito na, magulo pa sa taong kulot ang buhok itong mga congressman na to. Ewan ko ba kung anong pwede pang remedyo nito mga to. Kanina, Quadcom. Nagbitiw ito si Dan Fernandez at saka si Abante. Samantala muna silang nagbitiw diyan sa committee. Kung ako sa inyo, tuluyan niyo nang iwanan yung committee niyo kasi palagay ko magiba tong Quadcom na to, giba talaga to. Kaya dahil sa kanila nawala ng saysay ang mga inibestigan nila. Gawa nito ni Fernandez at saka ni Abante kasi doon sa kay Grijaldo, yung ginawa ni Grijaldo. So nawala silang saysay nila yun. So sa impeachment ni Inday Sara, tingnan natin kung uusad ba talaga to.